regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin. What can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Nung nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy. Yung pangalawang sulat na address sa akin at kay Senator Amy. At yung pangatlong sulat na address lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa cloud na executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung sabina doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko naalala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Selly. Matatanda. Yung Ermita case at yung Neri case, kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot, pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub judice rule na ito sa mga binanggit ni ES. Hindi applicable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. So sir, yung sabina, pinapaaral niyo pa? Wala pang legal? Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon. Dahil baka meron na at handa na sila at nang ma-actionan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero sir, nung natanggap niyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na Senator Amy na ituloy pa yung investigation? Wala. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag-10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat matapos tayo. Pero sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES, hindi na? Hindi na. In-acknowledge lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin, hoping na i-reconsider yung decision na huwag payagan yung mga cabinet members na invited. Kasi ang sabi niya, may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yun ng mga cabinet officials? Palaging sayang na pagkakataon yun, pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talaga hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members kung ito hindi lalabag sa executive privilege. Dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview na maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may tinatago, sir? Para sa akin, hindi rason yun para sabihin may tinatago dahil sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang hearing. Ngayon kung may mga panibagong tanong, magandang maipukol yun sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan ninyo, ng aming mga kasamaan sa media, kung sila'y sasagot sa mga katanungan yun. May nilabas na initial findings si Senator Amy Marcos para sa Malacanang, comprehensive na yon. Do you think hindi, pero sabi ni Senator Amy, yung one hearing is not enough? Hindi para sa akin na sabihin sapat yun o hindi sapat yun, pero klarong preliminary lamang yun. Ni hindi pa yan pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite, ni hindi pa yan pinagbobotohan sa plenaryo para sabihin yan nga ang findings ng Senado kaugnay sa bagay na ito.
Sir, sabi niyo, sana itong hearing ni Senator Amy, huwag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-watak. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing, sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O move on na? O parang in not so many words. So, tingin ko papunta naman na tayo doon. Ang pagtanggap habang dinidinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinidinig ng ICC ang iba't ibang petisyong iahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So yung hearing today, sa tingin niyo, may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung gagawin? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata inimbita si Senator Amy. May ilang resource persons din siya na alam ko'y dadalo. So maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si Bibi Sara mukhang naka-move on na. Pinasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Si PBBM for allowing her and their father na to mend the relationship. In the father-daughter. Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naaayon sa kaloob ng Diyos at may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin na hindi ito nakabubuti, darating yung panahon, tulad marahil ngayon, na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilan. Any related question before the other topic na? Okay. Si Emma. Para kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. I think ng Air Force, general ng Air Force. At yung prosecutor general, si... Ano yan? So, sumagating ka ba ng hearing? Hindi. Hindi ako nakadamit para sa hearing. Wala nga medyas. Oh. Narinig ko kasi yung hearing ni Senator Amy. Kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan, yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin ngayon, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege, na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas. At hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. So wala pa rin, sir, recommendation legal? Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakali mag-request Senator Amy para doon sa panibago na subpoena, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege
ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yon, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yon. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. Sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito, confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto doon ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may idea na po kayo Kasi ilan napanood ko yung- kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi pa yata niya nasa-sign din. Nasa building na ba tayo ngayon? O wala pa? Pwede naman sir, sige po yung po. Wag na.